Denver Nuggets versus OKC Thunder Game 2 preview and key players. Draymond Green delikadong masuspendido. Kailangan pang mapakalma ni Stephen Curry sa Game 2 at Curry gustong nang makabalik agad. Bukas ng Sabado magho-host ang Nuggets ng Game 3 kontra Thunder kung saan tie ang serye. Nanalo ang Nuggets sa Game 1 sa Oklahoma City habang nanalo naman ang Thunder sa Game 2 sa pamamagitan ng 43 puntos. Nagulat ang Thunder sa Game 1 ngunit bumawi ng matindi sa Game 2 upang itay ang series. Naglalaro si Shai Gilgeous-Alexander na parang siya ang MVP ng NBA pero ang susi para sa Thunder ay sina Jalen Williams at Chet Holmgren dahil hindi niya kayang buhatin mag-isa ang team. Napakahusay ng kanilang depensa at kailangang manatiling ganoon lalo na laban kina Jokic at sa buong roster ng Nuggets. Hindi bumagal ang Nuggets matapos ang kanilang malalaking panalo laban sa Clippers sa Game 7 at Game 1 kontra Thunder pero iba ang naging takbo ng Game 2. Tinalo sila ng 43 puntos. Umiskor si Nikola Jokic ng 42 puntos at 22 rebounds sa unang laban pero na-fouled out siya sa ikalawa. Sina Jamal Murray at Aaron Gordon ay maganda rin ang naging laro sa Game 1 pero hindi naging epektibo kalaunan. Kailangan nilang bumawi sa kanilang home court. Maganda ang opensa ng Thunder noong first round at nagpatuloy ito sa parehong laro. 4 na players ang regular na nagbibigay ng malaking ambag sa puntos at si Gilgeous-Alexander ang pangunahing star at makina ng kanilang opensa. Bilang paborito sa MVP, siya ang umaalalay sa buong team. Malaki rin ang kontribusyon ni na Jalen Williams at Chet Holmgren na tumutulong upang maging balanse ang atake ng Thunder. May mga playmaker sa opensa ang Thunder at kaya nilang makapuntos laban sa depensa ng Nuggets na hindi kahanga-hanga ngayong playoffs. Si Gilgeous-Alexander ay isang matchup nightmare para sa Nuggets at may kalamangan ang Thunder sa halos lahat ng posisyon maliban kay Holmgren sa ilalim na kailangang tumapat ng maayos. Napakahusay ng depensa ng Thunder ngayong taon, ngunit hindi sila ganoon ka-solid sa playoffs. Ika-7 sila sa scoring defense, una sa field goal defense at ika-5 sa 3-point defense. Malakas ang frontcourt ng Thunder pero malaki ang hamon kontra kay Jokic. Si Hartenstein ay maaasahan sa rebounding habang si Holmgren naman ang pangunahing rim protector ng team. Maganda rin ang kanilang on-ball defense na pinangungunahan ng ilang players na epektibo sa pagkuha ng steal, lalo na si Caruso. Kayang patigilin ng depensang ito ang kahit anong opensa sa NBA. Si Jokic ang pinakamalaking hamon dahil walang consistent big man ang Thunder na kayang bantayan siya. Pero mas mahusay ang perimeter defense nila kaysa sa Nuggets at kung sapat ang ipapakita nila kontra kay Nikola, hindi na yon magiging issue. Ang depensa ng Nuggets ay naging pabago-bago at hirap sa playoffs. Ika-13 sila sa points allowed, ika-14 sa field goal defense at ika-11 sa 3-point defense. Nangunguna si Jokic sa rebounds at pangalawa sa postseason sa likod lang ni Giannis Antetokounmpo. Siya rin ang pinakamahusay na shot blocker ng team na may isang block bawat laro at nangunguna rin sa steals na may 2 kada laro. Ginagawa ni Jokic ang lahat para sa Nuggets, parehong sa opensa at depensa at hindi ito nagbago sa playoffs. Kailangan niya ng tulong mula sa depensa, lalo na mula kina Russell Westbrook, Peyton Watson at Christian Brown. Maganda ang opensa ng Nuggets buong season at nag-translate ito sa playoffs. Ika-5 sila sa scoring, ika-5 sa field goal percentage at ika-3 sa 3-point percentage. 5 players ang may average na double digits sa playoffs. Si Nikola Jokic ang nangunguna sa puntos at assists. Si Jamal Murray ang pangalawa sa scoring at si Aaron Gordon ang pangatlo. Isa ang Nuggets sa pinakamahuhusay na opensa ngayong season pero ngayon ay humaharap sila sa mas matitinding depensa tulad ng sa Clippers at Thunder. Sa kabila ng husay ng depensa ng Thunder, kailangang bumalik sa dating anyo ang perimeter offense ng Denver simula kina Murray at Gordon. Ito ay laro ng tiwala at mas maraming positibong bagay ang meron ng Thunder. Nanalo sila ng 43 puntos sa huli nilang laban at may tsansa silang manalo ulit at matakpan ang spread kahit na mas dikit ito kumpara sa Game 2. Sa sumunod na balita, kahit hindi naglaro si Steph Curry sa Game 2 nitong araw laban sa Timberwolves, nakatulong pa rin siya sa Warriors sa pamamagitan ng pagpapakalma kay Draymond Green matapos itong mabigyan ng technical foul.
Mahalaga ang ginawa ni Curry dahil malapit nang masuspinde si Green dahil sa dami ng technical fouls niya ngayong playoffs. Habang wala pa si Curry sa loob ng ilang laro, inaasahang pamumunuan ni Green ang team sa pamamagitan ng maayos na asal at liderato. Sa kabilang banda, umalis si Stephen Curry sa second quarter ng laban kontra Timberwolves sa Game 1 dahil sa hamstring injury at hindi na bumalik, ngunit nanalo pa rin ang Warriors. Sa kabila ng limitadong minuto ni Curry, nagpakita siya ng magandang shooting bago ang injury. Nanguna ang Warriors sa laro sa pamamagitan ng matinding depensa at solidong outside shooting. Pinangunahan nina Buddy Hield, Jimmy Butler at Draymond Green ang opensa sa second half habang si Coach Steve Kerr ay gumamit ng 9 na players sa huling 24 na minuto. Bagaman first grade lamang ang injury ni Curry, hindi pa tiyak kung kailan siya babalik. Maaaring bumalik siya sa Game 5, ngunit nangangailangan ito ng patuloy na pagsusuri. Dahil sa likas niyang galaw sa court, maaaring mas mabigat ang epekto ng injury sa kanya. Sanay na ang Warriors na maglaro nang wala si Curry, ngunit magiging mahalaga pa rin ang tamang rotation habang siya'y nagpapagaling. Inaasahang papalit si Gary Payton sa starting lineup pansamantala. Nang tanungin si Curry nitong araw tungkol sa tukso na bumalik agad sa laro, inaasahang mawawala siya ng mga 3 laro. Nagbigay siya ng tapat at mahinahong sagot kung paano niya haharapin ang setback na ito. Darating din ang mga pag-uusap na ganon pero sa ngayon malayo pa ako sa puntong yon, sabi ni Curry sa mga reporter. Hindi ko ito minamadali. Alam ko kung gaano katuso ang mga hamstring injury. Parang maayos na pero hindi pa pala. Kaya yung gray area na yon siguro malilito rin ako. Pero gagawin ko ang lahat ng kaya ko para makabalik agad. Nagbigay rin siya ng papuri sa kanyang mga kakampi dahil sa kanilang stepping up habang wala siya. Binanggit niya na si Draymond Green ay parang quarterback sa magkabilang dulo ng court at si Buddy Hield ay naglaro sa napakataas na antas noong Game 1. Idinagdag din niya na may malaking tiwala siya sa buong team na magpapatuloy ang magandang laro kahit wala siya. Kailangang dumaan sa proseso ng pagre-recover. Ganun lang talaga ang katawan, dagdag pa ni Curry at nilinaw niyang wala pa siyang tiyak na araw ng pagbabalik. Sinabi ng team na hindi inaasahan ng pagbabalik ni Curry sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo. Siguradong malaki ang posibilidad na hindi siya makakalaro sa Game 3 at 4. Tanging kung hahaba pa ang serye at umabot sa Game 5 o higit pa, maaaring bumalik si Curry. Ngunit maging siya ay nagsabing hindi niya minamadali ang proseso. Ani niya, bagaman tila simpleng injury lang ito, mapanlin lang ang hamstring strain. Maaaring maramdaman mong maayos ka na pero bigla itong bumalik kapag pinilit. Dahil dito, mas pinipili ni Curry na maging maingat kaysa pilitin ang pagbabalik sa court nang hindi pa ganap ang kanyang paggaling. Alam niyang mahalagang makabalik siya sa tamang panahon at kondisyon, lalo't crucial na ang bawat laro sa playoffs. Habang nagpapagaling siya, inaasahan ng Warriors na mas lalong mag-step up ang ibang veteranong players sa team upang mapanatili ang kanilang kumpiyansa at tiyansa sa serye. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?